Philippians 1, verse 20. The Bible says, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also, Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. When you live for Christ, when you want to die for Christ, you have to live for Christ first. Mabuhay muna tayo para kay Kristo bago natin sabihin na determinado tayong mamatay para kay Kristo. Ang unang deklarasyon ng Apostle Pablo rito, by the revelation of the Spirit, is there is an earnest expectation and hope. Tayo po lahat ay umaasa. Tayong lahat ay mayroong blessed hope. Pero ang ating blessed hope at earnest expectation ay isang bagay na sigurado. At hindi kagaya ng mga ine-expect ng mga reliyon na sila ang in the end ay mapapahiya. Naikwento ko na po sa inyo yung nag-declare na noong 1988 ay darating na, gumawa silang libro ng booklet, 88 Reasons Why I Believe That Christ Will Come in 1988. Ang ganda nung title. 88 Reasons Why I Believe Christ Will Come in 1988. Andun sila sa St. Peter's. Doon sa namatay si Jojo, andun yung St. Peter's funeral. Nandun sila sa taas. At handa na silang salubungin ng October 8, 1988. Tuwing October, merong prophecy na dadating ang Panginoon. So, next October uli, meron na naman yan. Rosh Hashanah kasi yun. No? Yung computation nila lagi, Feast of Trumpets, ay darating ang Panginoon. So, October 8, doon sila. Binenta na nila lahat. Kaya pagdating ng October 8, pagdating ng October 9, nagising sila, andun pa rin sila. Hindi sila kinuha ng Panginoon, hindi sila na-rapture. So, andyan na yung mga reporter. O, ano po nangyari? Bakit po yung sinasabi nyo? Ano comment? No comment. So, ano yung nangyari? They have an earnest expectation and hope, but they became ashamed. Napahiya sila sa kanilang earnest expectation. Ang ganda ng computation nila eh. At talagang gumasto sila. Gumawa sila ng mga booklets, pinaprint, kinalat, at sila ay napahiya. Okay? Tayo, lahat tayo, meron tayo mga personal experiences na napahiya na tayo. 'Di ba? Hindi tayo wala siguro ditong hindi pa napahiya. Yung laging sure ball lahat ng sinabi mo. Ako po nagrekomenda ng mga trabahador sa Saudi Arabia. At sabi, "Sir, hindi ka mapapahiya sa akin." At pagdating doon, napahiya ako. Ganun talaga. Di ba? Kahit dito, sa Pilipinas, no? Meron ka i-recommend. Kaya yung iba, hindi na nagre-recommend. Ayoko mapahiya sa'yo eh. Kaya mabuti pa, ikaw na lang maghanap. Para wala nang, kung mali man yung nahanap mo, at least ikaw yung naghanap. Ikaw yung nag-hire. Hindi ako mapapahiya sa'yo. No? Yung kaya ko, gagawin ko. Pag di ko kaya, hindi ko ipapangako. Kasi ayoko mapahiya. Yan ang mga usapan ng mga magkukumpare. So, pagka tayo ay sa Panginoon umasa, hindi tayo mapapahiya. Yun ang maganda. Kaya sabi ni Paul, according to my earnest expectation. Earnest means eager. Masigasig, matindi, masidhi na pag-asa. At
iniisip ko halos andyan na talaga yan. Totoo yan. Mangyayari talaga yan. So when you live for Christ, you can expect and hope that Christ will not make you ashamed. So kailangan ay accompanied yan ng pagkakaroon ng buhay na para sa Panginoon. At yung mga Kristiyano na kung ano-ano ang pinapasukan, kaya tayo napapahiya kasi hindi tayo nabubuhay para sa Panginoon. Nabubuhay tayo para sa sarili. Isipin mo, no? May mga tao na they go about their lives daily. Daily, makikita mo, yun ang routine nila. Paggising sa umaga, hihimas ng manok. Tapos, magpapakain ng baboy. Pagkatapos, kikita siya, pagkakakitaan niya yung ginagawa niya. Tapos pag kumita siya, bibili ng groceries, kain pamilya niya, meron siyang pang-paaral. Kinabukasan, gano'n na naman. Puro gano'n lang. 30 taon gagawin niya, gano'n. Negosyo, trabaho, kumita, papaaral, papakain. Tapos, malaman mo, may sakit na, patay na. So, yung mga anak, ganun din ang gagawin. Yung anong ginawa ng tatay nila. Magnenegosyo, magtatrabaho, mag-aaral, magpapaaral, mag-aalaga ng mga aso, mag-enjoy, magpapasyal. Katapos nun, mamamatay. Ulitin na yan, generation to generation. They do not live for Christ, they live for themselves. So, ang tanong, ano ang kaibahan ng buhay mo, ikaw, Baptist, sa buhay ng mga tao? Pagka wala ka makita, no, ganun ka din, and then, what benefit have you, sabi ng Panginoon? Ano ang advantage mo? Ano ang pakinabang mo? Na ang buhay mo, pareho rin ng routine. Nag-aaral ka din, tatrabaho ka din, umikita ka din, tapos gagastos ka din, magpapakasaya ka, magpapakasarap ka, at yan ay ulitin mo nang uulitin, ipapasa mo doon sa next generation. Anong kinaiba natin, mga Baptist? Anong kinaiba natin, SGBCI? Dito sa church, meron tayong pinaglilingkurang Panginoon. Yun ang kaibahan dapat. Merong nabubuhay ka, hindi para sa pamilya mo lang, kundi para sa isang Diyos na banal. Yun ang reason of living. Yun ang reason why you continue to exist. Hindi yung kagaya ng isang kanta na sabi, I can't live without you. Diba? I can't live without you. Diba? So, hindi tayo nabubuhay para sa pag-ibig. Hindi tayo nabubuhay para kumain. Kumakain tayo para mabuhay, para magamit ng Panginoon. Oh. Yung ibang Baptist, puro kain eh. Nabubuhay para kumain. So, according to my earnest expectation, at pagka sinunod mo ang buhay na matuwid, at nabuhay ka para sa Panginoon, Hesukristo, hindi ka mapapahiya. No? Hindi ka mapapahiya na inubos mo yung resources mo para sa Kanya. People sacrifice. Sometimes, they invest in a hoax,
in a something na make their livelihood disappear. Ang daming nagrereklamo sa NBI na loko. No? Na loko. Milyon yung iba. At yung iba, mga edukado. Na loko. Ganon din naman sa religion. Mga naloloko sila. No? Alam nyo yung Seventh-day Adventist. During the first time na sila ay naggrupo, ang lakas nila. Mga Baptist sila, tapos naging Sabbatarian. Seventh-day Baptist, Sabbatarians. At dumating ang panahon na yung isang malakas na preacher ay dineclare niya, dadating na ang Panginoon. Dadating ang Panginoon. Ganitong date. Tapos, hindi dumating. Kaso, binenta na ng mga tao yung mga gamit nila. So, wala na silang kabuhayan. Sabi nung preacher, wala, give up na natin to. Mali yung computation natin, mali yung expectation natin. Ayoko na. Si Ellen G. White, tinuloy. Sabi niya, hindi, tutuloy natin. Ang sasabihin natin sa mga tao, dumating na ang Panginoon, pero hindi sa lupa dumating. Sa ibang chamber dumating sa langit. Klase, no? Lumipat ng kwarto. So, napaniwala pa rin nila sa hoax na totoo yun. So, mali yung terminology nila. Kaya hanggang ngayon, merong SDA, lakas. At kala mo mga Baptist. No? Baptist ang kanta. Baptist ang preaching. Baptist ang edukasyon. Baptist ang upbringing ng mga tao. Kala mo talaga Baptist. Yun lang. Hindi declare nila na kapag hindi ka Sabado sumamba, 666 ka. So yan yung great hoax na pati sa religion. Kaya yung great whore, ano yan ine-expect ng great ng religion dito sa lupa na sila ang mananaig. Kasi ano sila post-millennial. Ang post-millennialism, tayo pre-millennial tayo. Sabihin, darating ang Panginoon and will establish a kingdom for 1,000 years. Personally, He will rule and reign for 1,000 years. Ang mga post-millennial, ang Panginoon ay nagre-reign na ngayon na sa pamamagitan ng church. So, ang church ay kakalat ng kakalat yan. Kaya kailangan tulungan natin ang Holy Catholic Church para kumalat. Kasi yan na yung reign ng Panginoon. Yan na yung 1,000 years niya. Hindi, yung 1,000 is only an indefinite number, symbolic. So, yan ay ang mga pangluloko na sila'y mapapahiya sapagkat hindi nila inaasahan na ito pala ay ang totoo pala darating na ang Panginoon. At nakikita na natin ang signs. No? So pag hindi dumating ang Panginoon, as we expect na He will rule and reign, tayo yung pahiya. Tayo yung pahiya. So, diyan, tingnan natin kung anong talagang mangyayari. But we are sure that we have an earnest expectation and hope, and we shall not be ashamed because we are reading the Scriptures, and what we believe is according to the Scriptures. Kung ikaw, kapatid, andito ka ngayon, SGBCI ka, no? May mga kapatiran tayo dito, ang dami ng sinacrifice from the very beginning. Marami ng pera na
binigay, marami ng oras na ginugol, marami ng in-invite, marami ng effort na ginawa para itong ating church ay maging matatag, magkaroon ng magandang worship place, magkaroon ng mga tao na mga totoong sumasamba sa Panginoon, nagso-soul winning, humahayo, marami ka nang ginawa para sa Panginoon in support of this ministry. We can say to you that according to your earnest expectation and hope, you will not be ashamed. Christ will see to it that you will have your reward. Huwag kayong, halimbawa, hindi kayo napapansin ni pastor, hindi man lang nababanggit yung pangalan nyo sa pulpit. Hindi man lang nare-recognize doon sa newsletter, no? Na ang contribution nyo very significant. Huwag kayong magtampo because alam ng Panginoon lahat yung ginawa mo. Your labor is not in vain in the Lord. Sa Kanya naman tayo mananagot hindi naman dito Huh? Mas maganda nga, hindi ka napansin dito Kasi, mas malaki reward mo ron. Kung dito, lagi ka pinapansin, you have your reward. Di ba? Kaya pag merong nagpapansin ng pansin sa'yo, Brad, wag mo pansinin. Gusto ko reward sa langit, hindi dito. Ayoko niya, yung mga certificate, yung mga recognition. Wag, Brad. Please, wag. Yan ang attitude ng nag-e-expect ng heavenly rewards from Christ. Yun ang mas maganda Yun ang mas lasting. Yung mga trophy dito, minsan, ano ba mga reward natin? Mga candy. Di ba? Pag kinain mo yan, lusaw yan. Pero doon, everlasting reward. Kaya yan, we will not be ashamed. Kaya trabaho lang tayo. Live for Christ. Kung anong nabigay sa iyo ng Panginoon na talent, gamitin mo. Diba? Pagsundo, paghatid, pag-encourage, pag-invite, pagbibigay. Kahit yung mga bulaklak natin pahirin mo lang yan para hindi mo kang putik Paputiin mo yan. May reward yan. Totoo yun. May nakita kayo dyan, ayan, puting-puti yan. Biglang sinulatan ni Sina. Huwag ka na mag-complain. I-wipe out mo na lang. Snowflake mo. At yan ay may reward. So, just do our best for the Lord. No? So, loyalty to Christ by faithfulness to church is not in vain. It will never be in vain. Pagka tayo ay minsan napoprostrate, parang baliwala yung ginawa ko, mag-scale down ka. Tama. Ayun tendency. Tao tayo Pagka ikaw ay nadi-discourage, parang sayang yung effort ko. Dahan-dahan nyo, o onti yung attendance mo. Dati faithful ka, biglang, hold back ka. Yan. Dati, ang lakas mo magbigay. Wala muna. Sarili ko muna ang isipin ko. Pamilya muna. Yan. Okay. Hindi ko napapansin yan. Hindi ko napapansin ang inyong faithfulness. Hindi ko rin napapansin ang inyong unfaithfulness. Pero ang Panginoon, alam lahat yan. Alam lahat yan. Kahit anong record ni Sister Shine, pero yung pala, absent ka nga, pero ang lakas mo naman mag-pray para sa preaching, tsaka para sa, ang lakas mo pala mag-invite, pero hindi namin alam. May alam yan, langit. Diba? So, ano lang tayo? Pursigihin lang natin.
paano tayo mabubuhay. Asikasuhin natin ang spiritual life para sa Panginoon, whether hidden or out in the open. It's out in the open, not intentionally, not for the sake of grandeur, but because it is really, cannot be avoided, it's out in the open. Okay? So, may nag-donate ng 2 microphone. Sabi, Pastor, ano na to Anonymous. Okay. Yung iba naman, merong sinabi, magbibigay ako ng 2.5 para sa pintura ng wall. Sinabi. Okay lang yun. Sinabi. Yung iba, tahimik, ginawa. Okay lang yun. No? Walang ano. Basta, huwag ka magtatampo pag di ka na-recognize. Kasi ang Panginoon, alam yan. Paul expects that nothing he did for Christ is wasted. Kaya sabi niya, in nothing I shall be ashamed. Walang bagay na ginawa ko na ikakahiya ko in the end. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Paul. Wala akong panghihinayangan. Katapus-tapusan ng istorya ng buhay ko, pagharap ko kay Kristo, wala akong panghihinayang. Wala akong panghihinayangan. Lahat mako-compensate. Kaya tama na naman yung kanta, no? Na only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Lahat ng ginawa natin para sa pamilya, importante yan, maganda yan. Para sa sarili, okay yan. Pero doon sa judgment seat, yung ginawa mo para kay Kristo, yun lang ang may reward. Yun lang ang i-recognize. E sabihin, Pastor, basta gagawa lang ako para kay Kristo. Hindi ko kailangan ng reward. Mali ka. Nangako ang Panginoon ng reward, kaya kailangan mag-anticipate ka ng reward. Kailangan asamin mo yun, gustuhin mo yun. Kasi gusto ni Kristo yun. Hindi pwedeng magmalaki ka na, hindi ko kailangan ng reward. Tapos pagdating mong judgment seat, Panginoon, wag na. Babatukan ka pa nun. Hindi babatukan, pero parang gusto kong batukan yung ganon. Bibigyan ka reward ng Panginoon Tatagi-tanggi ka. Hindi pwede. That is something that is a must because the Lord is a rich God. He is rich in all things. And we will receive things that are beyond imagination. Kaya po, mga kapatid, live for Christ because you will not be ashamed. Now, the next point of Paul is that he said, but that with all boldness, as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. To live for Christ, live with boldness, expecting that Christ be magnified in your body. Huwag mo muna isipin yung I will die for Christ. Mabuhay ka muna para kay Kristo. Kaya sabi ng Romans 12, diba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, not a dead sacrifice. Huwag mong asamin na mamamatay ako para kay Kristo. Iyon pa ang isang pagkakamali ko nung pumunta ako sa Saudi Arabia. Kumuha ako ng insurance para pag pinatay ako para kay Kristo, may matatanggap na 1 million yung asawa ko. Kaya sabi niya, mag-ingat ka naman sa katawan mo. Pag namatay naman ako, may 1 million ka. Sa'yo na yung 1 million mo. Huwag mo pagmalaki yung 1 million na yan. Ang kailangan namin, ikaw. Ang kailangan ko, ikaw. Ayun na naman tayo. Okay, so, naisingit na naman. Pasensya na.
So, to live for Christ, live with boldness, expecting that Christ will be magnified in your body. Ulitin ko yung verse, no? But that with all boldness, as always. Tayo ba bold? At lagi ba tayong bold? Yun ang minsan inconsistent tayo, minsan bold, minsan ashamed. 'Di ba? Minsan mahiyain tayo eh. Hindi tayo outgoing. Ang masama, yung SGBCI ka, Kristiyano ka, ang tagal mo na, mahiyain ka pa din. Masama yun, kapatid. Kailangan, nakaka-develop ka ng boldness. Kailangan, pag nakakita ka ng bagong kakilala, interesado ka kagad sa kaluluwa niya. Yun agad ang inisip mo, paano ko kaya mawi-witnessan to? May nakatabi ka sa mall, may nakatabi ka sa bus, sa aeroplano, no? Naghihintay ka sa magbayad ng bill, whatever, no? Merong oras para magsalita. Do it with boldness. And that not be ashamed, yung mahiyain o makahiya. No? Kasi walang mapapala ka sa makahiya. Ang tagal-tagal mo na, wala ka kahit isa pang na-invite. Isipin nga natin, buhay natin, meron ba dito na member na kahit isang beses wala pang naparating dito? Kung ikaw ay ganon, mahiya ka sa Panginoon. No? Matagal na, ay matagal. Yung mga bago, syempre, bago pa lang. Pero yung matagal na. Kita yung si Adrian, na-invite niya agad, gusto niya imbitahin yung buong basketball team eh. Asan si Adrian? Ayun. Ayun, kasama si may na-invite na naman. Pira yan. Gusto niya invite yung kapatid niya, yung nanay niya. Naghahanap talaga siya. Diba? Ganun tayo. Hindi tayo mapakali. Sabado na, pambira, wala pa ako na-invite. Yun maganda attitude. Diba? Hindi yung Sabado na, Linggo na naman bukas. Aaten na naman. O hindi kaya susunduin. Makahanap ng anong excuse kaya maganda. Meron akong parang flu-like symptom. Umuulan. Ang daming excuse. No? Ang tawag dyan, morbus sabbaticus. You become morbid for the Sabbath. Nag-uumpisa yan ng Sunday morning. Masakit lahat ng buong katawan mo paggising mo. Yan. Di ka halos makabangon. Pero pag tapos na yung worship service, ang lakas mo na. Pagdating ng Lunes, wala kang sakit pala. Pero bakit kaya? Pag tuwing Linggo, ganun ang katawan ko, no? Papa-analyze ako kay Dr. Ong. No? Tuwing Linggo lang may problema. Morbus sabbaticus. So to live for Christ, live with boldness. With all boldness, Christ will be magnified. If it is an old thing na ginagawa mo na dati, it is not bold. Don't live with your old accomplishments. Live with your bold accomplishments. Yung mga luma na yun, nakaraan na yun. Huwag mo na, alam mo, dati, nagawa ko yun. Ako nag-invite, ako nagturo, ako nagbigay, puro noong dati. Dati pa yun eh. Tigilan mo na yan kadati-dati mo. Bago.
Gawa ka bago. Ano ka ngayon? Di ba? Dapat ngayon, kung bold ka noon, dapat bold ka hanggang ngayon. Always oh. But that with all boldness, as always. Oh. So, the Lord and the church is looking for consistent members. Hindi yung seasonal. Seasonal, pag Christmas lang. Yung pare nung Catholic ako, ang iba sa inyo ay KBL. Panahon ni Marcos yung KBL. Uma-attend lang ng church pag kasal, binyag, libing. KBL. Kasal, binyag, libing. After nan, hindi pumupunta sa misa. Yan. So, yung mga dati na, wag na nating alalahanin. Let's find new things to do for Christ. Yun. Bold. Pagka dati mo ng ugali, gawa ka ng bagong ugali na mas bolder than before. Ba? Yung mas, hindi mo pa nagawa. Kasi na yung bold Bold is something new na hindi mo pa nagawa. Na baka sakaling pwede mong gawin. Outside your comfort zone. Ba? So, nasubukan mo na mag-invite through Facebook. Tapos, naka-invite ka na. O, subukan mo naman through Instagram. O, through X. O, through, through email, through text, through calling, through visitation. Nung talagang pinersonal mo na, one-on-one. Ang ginagawa mo pag Sunday, ang ginagawa mo pag Sunday, wala, dito lang sa bahay, naglalaro lang ng Ragnarok. Uy, punta ka sa church. Ano ba andun? Ano ba ang church nyo? Baptist Church. Anong meron ba dyan? Naalala ko si Mario Pre, punta kang church. Ang dahil magagandang nurse dun. sa Riyadh. Ang pang ano niya. Ang pang come on niya para dumami attendance namin. Nakaka-invite siya Pero interesado doon sa mga uma-attend na nurse. Yun. Wag ganon. Ang masarap pagkain doon. Wag ganon. Masarap ang makilala ang Panginoon. Masarap ang salita ng Diyos. Tama. So, outside your comfort zone, hindi ka sanay na nag-i-invite. Hindi ka sanay na nagsasalita tungkol kay Kristo. So, yun, boldness. Diba? Naninibago sila sa'yo. Oh. Uy, dati, lagi, tuwing bubukas ang bibig mo, ang sinasabi mo, gusto mo bang yumaman? Open-minded ka ba? Dati, laging ganun. Bakit ngayon? Open ka ba sa invitation para sa church? Anong nangyari sa'yo? Naging bold ako. Nagkaroon ako ng boldness. Dahil yun ang preaching. Try some new bold things for Christ. Attempt to copy someone. To be innovative. Diba? Marami tayong pwedeng baguhin na ugali, maging maimbento tayo na hindi pa natin nagawa. Diyan sa Bermosa tuwing gabi, ang daing tao dyan, nagpipiknik. Oh. Minsan pumunta kami. Inisip ko, maglagay ako dito ng parang, doon sa van natin, maglagay ako ng parang TV na nagpapalabas ng pelikula.
Kasi may narinig ako na naging preacher, ang umpisa niya, napanood niya yung Burning Hell. Panood niya yung Burning Hell. Doon siya nakaisip na, hirap pala sa impyerno. Kailangan ko maligtas. Tapos naganap siya ng explanation of the gospel. Burning Hell lang. Sino na sa inyo napanood yung Burning Hell? Onti lang, no? Kasi yan yung 1970s pa yan. Yung Burning Hell. So, maraming pelikula, no? At sabi ko nga kay Sister Pau, gagawa tayo ng mga bagong pelikula tungkol sa Panginoon. So, meron na siya inassemble na team na gagawa ng pelikula na pwede nating ikalat at maging bold tayo. Panoorin nyo to. Sarili natin, SGBCI Productions. Diba? So, let's watch out for that. No? Sana mag-trending. But we have to think about new things for the Lord. Yung di pa natin nagagawa. No? Kumausap ng mga tao, yung iba minsan baka shocking. Yung iba baka dangerous. Yung iba baka masyadong unique. So, let's try. No? Let's take risks. And para sa Panginoon yan. So, magpe-pray tayo na sana, Lord, okay to. Hindi ko pa nagawa to, pero ikaw nang bahala, Panginoon. So, with all regularity, always, may Christ be magnified in our body. Kasi, pag glorify na tayo ng Panginoon, siya na yung magsusustain ng glory sa atin. Pero dito sa lupa, may pagkakataon tayo to glorify Christ in our body before we are glorified eternally. So, natin yan? Ang trabaho, habang andito tayo sa lupa, pwede tayong magtrabaho para sa Panginoon. We'll work till Jesus comes. Until we are gathered home. So, hindi naman tayo magre-risk na sukat ika-kulong natin, ika-demanda natin. No? Merong isang Baptist church na masyado naging bold. Sabi niya, mga kapatid, magiging bold tayo. Lahat ng mga imahin nyo sa bahay, dali nyo rito, susunugin natin dyan sa kalye. Ginawa nga nila. Nagsunog sila ron sa Marcos Alvarez, sa Las Piñas. Sa kalsada, nakita ng mga Catholic. Pinagbabato yung church nila. Mali naman boldness yun. No? Panahon ni Gideon, pwede yun. Pero ngayon, meron tayong respect for other religions. Pwede yan sa pulpit. Pwede natin sabihin, ang great whore of Babylon is the Roman Catholic Church. Pulpit. Pero doon sa labas, hindi naman. No? Pero, meron tayong pamamaraan na pwede nating gawain with all boldness para ma-shock yung mga prospects natin. Maging mapagkaibigan tayo. Yung iba sa atin ay introvert. Hindi ilan ang kaibigan mo na yung baga, kung ikaw ba yung tao na pagka inupo ka sa isang sulok, meron kang makakausap? O pagka inupo ka sa isang sulok, kahit isang araw, wala kang kakausapin? Talagang sulok-sulok ka lang. No? Introvert tawag doon. Kung hindi ka iimikin, hindi ka iimik.
Oh. If you are bold for Christ, ikaw ang mangunguna sa pang-imik. Ikaw ang mangunguna sa pang-iistorbo ng tao. Sabi mo, Brad, may istorbo lang kita. O sis, may istorbo lang kita. Pasensya ka na. Yan. Yung style ni Brad James. Pasensya ka na, ha? Istorboin lang kita. Baka gusto mo itong babasahin. Libre naman yan eh. No? Ngayon, tingnan mo lang. Gusto mo, ipaliwanag ko sa'yo, pwede rin. Kung may time ka. Pero, ito, tingnan mo. May ginagawa tayo isang tracks ngayon, ginawa ni Kay. At kayo, mga kapatid, kung meron kayong nasa isip na gospel tracks, isubmit nyo sa akin. I-redesign natin. Tapos, ipiprint natin yan. Ha? So, ito ay picture ng isang tao na gumagawa ng hagdan papunta sa langit. At yung kabila naman, nakasakay sa kamay ng Diyos papunta sa langit. So, ang title, ang kaligtasang pinaghirapan versus or laban sa kaligtasang libre. Okay? So, ayan, andyan yung paliwanag. No? Kaligtasang pinaghirapan. Anong gusto mo? Paghirapan mo ang kaligtasan o libre kaligtasan? Yun ang tanong. Diba? Pagka binibigay mo to, pasensya na sir ha, istorbohin lang kita saglit. Anong gusto mo? Kaligtasan na pinaghirapan mo o kaligtasan na libre? Siyempre libre. Ito para sa iyo. Yan. Diba? Yun lang na-defeat mo na yung ano mo yung pagiging closed mo. Nag-open ka na. Nagbigay ka na. Hindi mo alam paano gagamitin ng Panginoon yung pag-open up mo sa mga tao. Diba? Bigay niyo yan sa mga estudyante. Oh. Bigay niyo yan sa school. See to it that everyone has a copy. And copy it again. Oh, papagawa natin to ng maganda, yung makintab. So, boldness. Even while you are in the internet, you can be bold. You can be friendly. And you can be outgoing. Importante po yan. With all boldness, as always, means meron kang outgoing personality. Di ba yan ang gusto ng mga tao na in-hire? With pleasing personality. Tapos with outgoing personality. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan sa gawain ng Panginoon. At pagka ikaw ay outgoing at bold, hindi ka mapapahiya. Yun ang kagandahan. Hindi ka ma-hoax. Hindi ka mapapahiya. Talk to people. Be nice to people and talk to them about Christ. So, mga kapatid, I hope nagkakaroon tayo ng idea habang sinasabi ko ang mga salitang ito. At sabi kasi ni Pablo, last point, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hindi niya sinasabing, sana mamatay na ako. Or mas mabuti mas mabuti pala mamatay na ako. Kasi sabi ni Paul, to die is gain. Maling application yan, maling context yan. Wag niyong asamin na sana mamatay ka na. Lalo na kung sabihin mo yun sa ibang tao, no? O kung sasabihin yun sa ibang tao. Merong mga sobrang toxic ang political situation ngayon. So, sana mamatay na yan. Huwag tayo sasali ron. Wag nawa na makabasa ako ng member ng church na nag-post ng sana mamatay na si kung sino man. No? Hindi tayo sasali ron. At wag mo ring isipin na mas mabuti pa sana mamatay na lang ako. Huwag niyong isipin yun. Tandaan nyo, pagka ginawa nyo yan, sa funeral nyo,
Hindi ko ipipreach na ikaw ligtas. Hindi ko ipipreach na yan ay faithful sa church. No? Kung pag nalaman ng mga tao na ikaw ay nagpakamatay, hindi ko ipipreach na ikaw ay ligtas. Maaaring ligtas ka, pero hindi ko encourage yan eh. Pag sinabi ko, ligtas yan eh, kaya lang, ganyan eh. No? May encourage yung iba, ay pwede pala yun. E di buti pa, ganun na lang din aking exit ko sa mundo. No? So, hindi. We will not encourage na the misinterpretation of the word, to die is gain. But we will encourage the interpretation, to me, to live is Christ. Is your life a life lived for Christ? It should be that way. Ang ating buhay ay dapat isang uri ng buhay na kapag tiningnan ng kahit sino, ay masasabi nila na ikaw ay nabubuhay para sa Panginoon at hindi para sa sarili. No? Ang pagiging magbuhay na para sa sarili, it's not worth anything in heaven. No? Pag ikaw ay puro para sa pamilya, para sa sarili, inasikaso mo, oo nga, successful ka. Successful career, successful family. Pero, nominal Christian, nominal Baptist, umaattend lang for the sake of attendance. No dedication, no any kind of boldness. It's not a good life that we can say. It is living for Christ. Living for Christ is advancing the kingdom of God. Living for Christ is a life that is selfless. No? Iniisip mo na ikaw ay hindi importante. Kundi ang importante ay si Kristo. So, mga kapatid, sana maintindihan natin ang ibig sabihin tunay ng to me to live is Christ and to die is gain. Ang ibig sabihin ni Paul ng to die is gain is I am living my life so that when I die and meet the Lord, there is gain. Gain for who? Una, gain for yourself. Pag namatay ka or pinatay ka, no? Pagka ikaw ay, when you breathe your last breath, there is gain. Merong mga namatay at yung buhay nila ay lalong tumingkad dahil nung funeral service ay sa eulogy, pinakita talaga kung anong klaseng buhay para kay Kristo ang ginawa mo. Nag-testimony yung buhay mo. Kaya minsan, because of your life testimony, during your funeral, dun sa preaching, merong mga tao na nagtiwala kay Kristo. That is a gain, not a loss. Meron naman, pati yung church nag-gain because inisip mo even in you prepared, no, for your departure. Sabi ni Paul, the time of my departure is at hand. I have finished my course. I have kept the faith. So he died for Christ, he lived for Christ, he died for Christ, and to die is gain. Sa ganong klase. Kapag daw tayo mamatay, paano tatanggapin ng church at ng pamilya mo ang iyong kamatayan? Will it be beneficial to the faith na binigay ng Panginoon sa atin? Ito ba'y magiging pakinabang para sa ating pananampalataya? No?
Or ito ba ay kahihiyan? Ito ba ay, pagka ikaw ay namatay, ay sasabihin, sayang. Maraming manghihinayang. Maraming, o yung isa pa, sabi, buti naman. Buti naman, patay na siya. Yun ang hindi maganda. So, to die is gain means you live your life, and when you died, to meet the Lord, there is gain for the kingdom of God. And lastly, what kind of life do you live? And what kind of death will you have for the kingdom of God? Tayo po tumayo na.